driving, dun sa driving lesson namin, may moment ako doon na gusto ko nang bitawan yung pagtapak sa sa gas, sa accelerator. And I was really thinking na kailangan ko ba talagang gawin to? Like, ako ba talagang kailangan na mag-drive? What God told me was that He had to heal my heart first before He allowed me to have the car, and at the same time before He allowed me to learn how to drive. Naiiyak ako. Hi everyone, it's Lourdes Galang of Wealthy Moms Club, and in today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung pinarealize sa akin ni Lord before He allowed me to really learn how to drive. So, this was year 2022, mga bandang August, when I got temporarily physically separated from my husband. And I say it's temporary because I believe that God will restore our marriage in His perfect time. And until now, we're still temporarily physically separated. But again, I believe in what God has promised me, that He will restore our marriage. So going back to what I wanted to share in this video, that God healed my heart first before He allowed me to learn how to drive. And He gave me the reasons why. And that's what I want to share in this video, to give an encouragement, especially sa mga wives na makaka-relate dito sa i-share ko sa inyo. So what happened was, during August 2022, when I got physically separated from my husband, I was so broken-hearted at that time. Kung i-describe ko yung pain, actually indescribable siya. Kasi sobrang broken-hearted ko, that I felt my heart was broken and shattered into a million pieces, na alam mo yung pakiramdam na durog na yung heart mo, tapos parang ginigiling pa, and at the same time tinatapak-tapakan pa. So ganun ka painful yung pinagdaanan ko during August 2022. Parang yun yung naging simula nung journey ko of being a single mom, and at the same time accepting my situation at that time, na I'm physically separated from my husband. And ang dami kong kailangan na kumbaga ang dami kong kailangan na harapin at that time, with what's going to happen na in my life, with my kids, with my marriage. So sobrang devastated, sobrang in pain talaga at that time. But even though I was going through that situation, I know the Lord impressed upon my heart that I needed how to learn to drive. So kailangan ko matutong mag-drive, kasi sa subdivision namin, kung wala kang sasakyan, mahirap. And at the same time, kung hindi ka naman marunong mag-drive, kahit may sasakyan ka, mahirap pa din, 'di ba? So I knew that the Lord was impressing upon my heart na pagkalabas ko dun sa condo unit na yun where I was staying, at kapag nakuha ko na yung mga anak ko, kasi at that time, yung mga anak ko, nagstay pa sila sa bahay ng in-laws ko sa Pampanga, and our house is in Cavite. So God's plan was for me to get my children, na bumalik kami sa bahay namin sa Cavite, doon kami magstay while this whole journey is ongoing. And dahil sa babalik kami sa bahay namin sa Cavite, nasabi ko nga doon sa subdivision namin, ang hirap pag hindi ka marunong mag-drive kahit may sasakyan ka. So I knew that the Lord impressed upon my heart na I have to learn to drive, and I was okay with it. So I actually got excited nung naisip ko na wow, finally, parang siguro this time eto na, matutuloy na talaga na magdadrive na ako. Dahil for the longest time, every time kasi na mag-aaway kami ng husband ko, lagi ko siyang papalayasin. Syempre dala-dala niya yung sasakyan namin, tapos may iwan ako sa bahay, and then pag mag-grocery, parang doon ko naisip na shucks, kailangan talaga matutunan ako mag-drive, kasi kapag ganito na pinapalayas ko siya, parang na lang, 'di ba? So actually 2 beses akong nag-enroll sa driving school
Tapos, hindi ko siya natutuloy. Kasi andun palagi yung fear ko. Yung one time, doon sa unang-unang inenrollan ko na driving school, ang tinanong sa akin nung receptionist doon or yung nag-assist sa akin, kung may problema ba ako sa puso, may heart problem ba ako, or nag-nervous breakdown ako. So, naisip ko talaga parang, oh my gosh, ganun kahirap. Baka mag-nervous breakdown ako. Baka nga, biglang magkaroon ako ng sakit sa puso at takihin ako. So, nagkaroon ako ng fear when it comes to driving. Kahit nasabihin mo pang, yun nga, mag-enroll ka sa driving lesson, tapos meron namang instructor, tuturuan ka, or may break sila doon, whatever. Basta nagkaroon ako ng fear. So, kahit na nalalagay ako sa situation wherein andun yung need na matuto ako mag-drive, yung gusto ko rin naman na matuto mag-drive, pero na-overrule siya ng fear ko. Yung fear ko na baka ganito yung mangyari, ganon. Although, sa totoo lang, naturuan ako ng father ko na mag-drive way back when I was in college pa. So, nakakapag-drive ako ng manual, pero hanggang subdivision lang. Hindi ko kayang lumabas sa subdivision sa road. Like, literal, naaantahin ko siguro na maubos yung mga sasakyan bago mo ako mapalabas ng subdivision at talagang sumabay dun sa sa highway or sa main road. Kasi hindi ko talaga kaya. I really had that fear na mabubunggu ako or makakabangga ako. So, hanggang subdivision lang ako na nagda-drive. So, even sa automatic, alam kong paanda rin. Alam ko yung mag-forward, mag-backward, kumbaga may alam naman ako sa pagdadrive, pero hindi ko lang talaga kaya na lumabas sa main road. So, dahil sa alam ko na matatagalan ngayon itong separation nga namin ng husband ko, and because I know that it is the Lord impressing upon me to learn to drive, and this time talagang totoo na matututo na ako mag-drive, I actually got excited din. Kasi naisip ko yung desire ko na ipag-drive yung mga anak ko, na parang wow, finally, parang yung mga napapanood ko sa mga vlogs na yung mga mothers na pinagdadrive yung mga anak nila, 'di ba, hinahatid sa school or kung saan nila gustong pumunta. So talagang iniisip ko, wow, parang pag naiisip ko yung sarili ko na nagdadrive na ako, pwede ko na silang ipasyal kung saan, mag-shopping kami, tapos kung saan namin gustong mag-bonding, madadala ko sila kung saan ko sila gustong dalhin, na ako yung nagdadrive. So somehow, hindi na lang need to drive, but also the desire to really learn how to drive, because I also wanted to do it for my children. Gusto ko ma-enjoy namin ng mga anak ko na kahit wala mo na yung husband ko, na siya yung palagi nagdadrive for us kapag may mga outing kami or may mga pinupuntahan kami, may mga errands kami, pupunta sa mall. This time, kahit na wala muna siya, ako muna yung gagawa nun for them, yung ako muna yung magdadrive for them. So, from need, naging desire siya. So, sobrang na-excite talaga ako. Pero you know what? Parang it took more than a year. Kasi hindi pa rin naman ako makapag-enroll talaga sa driving lesson dahil wala pa akong sasakyan. So at that time, I was applying, pero naloko pa ako dun sa application ko. Natangayan pa ako ng almost 120,000 pesos dun sa down payment na supposed to be for a brand new car, pero ayun, na-scam lang ako. And then napunta ako sa paghahanap ng second hand car. So inabot ng more than 1 year bago ako nagkaroon ng sasakyan. So finally, eto na, nung after more than 1 year, nagkaroon na ako ng sasakyan. So syempre excited na talaga ako na matutong mag-drive kasi finally nandyan na. Ang thinking ko kasi nun, kailangan may sasakyan muna ako bago ako mag-enroll sa driving lesson. I don't know kung kanino ko narinig, pero one tip that I learned was that kapag nag-enroll ka sa driving lesson, dapat i-practice mo yon sa sarili mong sasakyan. Like, kunyari, 2 hours ka na nag-driving lesson. Pag uwi mo ng bahay, kung anong natutunan mo for that day, practicein mo agad sa sasakyan mo para magamay mo yung sasakyan mo. So, yun yung gusto kong mangyari. Kaya talagang I waited. Kaya talagang I also waited na magkaroon muna ako ng sasakyan para pagkatapos ko mag-driving lesson,
pwede kong i-apply kung ano man yung mga natututunan ko sa driving lesson sa sarili kong sasakyan. Tsaka talagang para magtuloy-tuloy na mapapractice ko siya. Kasi pwede naman na mag-enroll talaga ako ng driving lesson din, 'di ba? Tapos antayin ko na lang kung kailan talaga ako magkakaroon ng sasakyan. Pero baka makalimutan ko at saka hindi ko ma-practice, hindi siya magtuloy-tuloy, mag-back to zero lang din ako. Mag-enroll ulit ako sa driving lesson. So finally, when I had the car already, tapos nakapag-enroll na rin nga ako sa driving lesson. You know what? After 3 days, kasi 3 days yung kinuha ko na straight, tapos tig 4 hours a day na na driving lesson yung ginawa ko. And after matapos nung 3 days na driving lesson ko na yon, you know what? The Lord spoke to me and really explained to me kung bakit inabot ng more than a year bago ako natuto na mag-drive, or bago niya ako inallow na magkaroon ng sasakyan and at the same time matuto ng mag-drive. Kasi 'di ba 2022, August 2022 nung nahiwalay nga ako sa husband ko, and it's temporary. It's temporary lang by God's grace because I know that He will restore our marriage. And it was July 2023 when I got the car. As in talagang 1 year. And then it was August when I got my driving license. And what God told me was that He had to heal my heart first before He allowed me to have the car, and at the same time before He allowed me to learn how to drive. Naiiyak ako kasi grabe yung pag-explain sa akin ni Lord. Kasi alam nyo ba, nung time na nagda-driving lesson ako, yung first day that I was driving dun sa driving lesson namin, may moment ako doon na gusto ko nang bitawan yung pagtapak sa sa gas, sa accelerator. And I was really thinking na kailangan ko ba talagang gawin to? Like, ako ba talagang kailangan na mag-drive? Hindi ba pwedeng doon na lang ako sa passenger? Kasi syempre nasanay ako na passenger princess ng husband ko. Yung husband ko yung palagi nagda-drive for me sa mga client meetings, sa kung saan man ako pupunta. And even sa amin ng mga kids, diba? So, sobrang nasanay ako na He was always there to drive for me and for us, for our family. So, nung nag-sink in na sa akin yung reality na ako na yung nakahawak sa manibela, ako yung nakatapak sa accelerator, na parang sa akin, nasa akin na yung responsibility to drive for my children and to be responsible, kasi syempre hindi naman biro talaga ang pagdadrive, lalo na dito sa Pilipinas, diba? Ang daming mga pasaway. So I had that moment talaga na I was really thinking, Lord, do I really have to do this? Parang kailangan ba talaga? Parang eto na ba talaga yung magiging situation ko for now, na ako yung magdadrive for my children? So I had that moment, gusto ko na talagang tanggalin yung paa ko dun sa sa accelerator, na talagang medyo papunta na ako sa face ng parang lumulutang na ako, na parang gusto ko na lang lumipat dun sa may passenger seat instead dun sa driver seat, na parang ayoko maging driver. Actually, after nung first day na yon, God already started speaking to me, trying to explain to me kung bakit inalaw nga niya talaga na it took 1 year bago niya inalaw na makakuha na ako ng sasakyan, at saka na finally matuto na ako na mag-drive. And yun nga, God had to heal my heart first, kasi kung hindi pa healed yung heart ko, imagine yung mga moments ko palagi siguro sa pagdadrive, laging ako na talaga yung nagdadrive, yung hindi ko ma-embrace at ma-enjoy yung pagdadrive. Andun ako palagi siguro sa moment na magsi-self-pity ako, 'di ba? Or hindi ako makakapag-focus at makakapag-concentrate even sa driving lessons ko, kasi I would always have that feeling of resentment na parang, ito na talaga yung situation ko. Dati passenger princess lang ako, may asawa ako na nagda-drive for me, tapos ngayon, ako na yung magiging driver, ako na yung may responsibility to drive for my children. So, God needed to heal my heart first, yung para fully matanggap ko talaga yung situation na, oo Lourdes, ikaw talaga ngayon ang magda-drive, at kailangan kong
mag-heal para ma-embrace ko at ma-enjoy ko yung every moment na magdadrive ako, hindi yung galit ako or may resentment ako towards my husband na kasi iniwan kami, kasi ganito yung ginawa niya sa pamilya namin, kaya tuloy napunta ako sa sitwasyon na ganito na ako na yung nagdadrive para sa amin na dapat passenger princess lang ako. So, may mga ganon diba? May mga ganong thoughts, lalo na kung ang separation ninyo, ang cause nun is sobrang painful, as in sobrang heartbreaking na talagang nadurog yung puso mo. And I praise God kasi you know, He's really perfect, He's really faithful, and He causes all things to work together for our good talaga. So yung Romans 8:28 really came alive for me when God was explaining to me why God had to heal my heart first. He had to heal my heart so that I would be ready sa mga haharapin ko when it comes to driving. Kasi, my gosh, ang dami mo talagang ang dami mong mga emotions na mararamdaman kapag nasa labas ka na talaga ng road, diba? At kung hindi pa kalmado yung puso mo, kung may mga ganun ka pang anger, resentment, or bitterness na napunta ka or nalagay ka sa sitwasyon na wala kang choice kung hindi mag-drive dahil sa ganitong ginawa sa'yo ng husband mo, baka mabunton ko yon sa mga pasaway na mga drivers na, ewan ko, siguro kung ano-ano yung lalabas sa bibig ko. Pero, yun talaga, yun yung isa sa pinarealize sa akin ni Lord na He had to heal my heart first. Kailangan niyang itama muna yung puso ko, maging aligned muna sa Kanya so that I would be able to accept and embrace the situation that I am in. At yung pag-embrace ko doon, it's not out of anger, out of resentment or bitterness that ako na yung driver. Kung hindi, yung I was so joyful in accepting the situation, the new season that I'm in na, wow Lord, ako na yung driver, ako na yung magdadrive for my kids. And ang dami kong matututunan when it comes to driving, na later on, maikikwento ko sa husband ko yung mga naging adventures ko when it comes to learning how to drive. So, that's what I want to share with you in this video. Yun talaga yun. That's what God really told me when I finally learned how to drive. Na natapos na yung driving lessons ko, talagang God really spoke to me and really told me na I had to heal you first before I allowed you to learn to drive. And ako kasi, I believe that God is in control and God is sovereign, and everything that's happening in our lives naka-align talaga sa plano niya, sa mga purposes niya. So kahit minsan anong pilit mo, kasi pinilit ko noon na magkaroon na ng sasakyan kasi gusto ko na matuto na mag-drive, pero yung heart ko at that time, it was coming from the intention na gusto ko mapatunayan sa husband ko na ngayon nagda-drive na ako. Pero hindi inalaw ni God yon, kasi alam niya na yung intention din ng heart ko was not right. It was still coming from a heart na parang gusto ng vengeance, 'di ba? Na gusto may mapatunayan sa husband. Pero nung inalaw na ni Lord, after that waiting season ng 1 year para magkaroon ako ng sasakyan at saka matutong mag-drive, I didn't have that intention anymore na para pakitaan yung husband ko if ever na malaman niya na marunong na akong mag-drive. It was more of having that joy of accepting what God is trying to do in that particular season in my life, which is yun nga, to embrace fully that I am the driver for now, for my kids, for myself, at saka yung nakakapunta na kami sa kung saan saan, and even ako nakakapunta kung saan saan ko gusto whenever I have meetings or whenever I have dates with my sisters sa Praying Wife Forum Ministry or kung saan pa man, kung sino yung mga kailangan ihatid, sunduin. So I really praise God that He perfectly knows well kung kailan yung perfect time. And this reminds me of my favorite verse, yung Isaiah 60 verse 22, that when the time is right, the Lord will make things happen. And that's what He exactly did when He already allowed me to learn how to drive. So yun lang naman yung gusto kong i-share dito sa video na to, and I hope that it encouraged you, especially yung mga fellow moms natin na gusto nang matutong mag-drive or medyo nandun pa yung takot sa pagdadrive natin. Just remember that God is with you. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!